Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nais ko pong i-share sa inyo ang mensaheng Pressing Onward this year 2025. Ang ating pong Bible verse ay nasa Philippians 3:13-14. Meron lang po akong tatlong puntos or 3 points that I would like to share to you in order for us to keep on pressing on. Number 1, focus on the goal. In Philippians 3:14, Christ is our ultimate prize. And that means that it reminds us that our goal is not temporary achievement but eternal life with Christ. So, napakainam na dapat ay atin iyong maintindihan. With this perspective, it gives us strength to endure life's difficulties, hardships, and trials. God's calling for us as we set our focus on our goal is that we may understand that in everything that we do here on earth is that we may give Him glory and that His kingdom will be preeminent in our lives and that others can see and perceive that also. Yes, meron pa po tayong mga ginugusto sa buhay dito sa mundo. Pero dapat po ito ay naka-align sa nais at gusto ng Diyos upang tayo ay makapagtagumpay sa buhay na ito. Pangalawang point po na nais kong i-share sa inyo is forget the distractions. Marami pong mga panggulo, marami pong mga paningit. Mga bagay na ito ay kagaya halimbawa ng ating mga nakaraan. Ito po ay maaaring makagulo sa ating pag-iisip kung kaya't sa halip na tayo ay dapat magpatuloy, kung minsan tayo ay na-stuck or nababahura or natitigilan na lamang at hindi na tayo makakapagpatuloy. Iwasan natin na ito ay magkaroon ng pwesto sa ating pag-iisip dahil masisira po ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Sa papaanong paraan natin ito magagapi o mapagtatagumpayan. Alam naman natin ang salita ng Diyos ang ating itatapat kagaya ng tayo ay pinatawad na ng Diyos sa lahat ng ating nagawang mga kasalanan at pagkukulang na inihingi natin ng tawad sa Kanya. At ayon sa kanyang habag at biyaya, tayo ay nakatanggap na ng kapatawaran at hindi na ito dapat gumulo o bumagabag sa ating isipan upang hindi tayo makapagpatuloy. Anong mainam na resulta nito sa ating buhay? Hindi tayo maaalipin ng ating nakaraan. Ito man ay maganda, ito man ay masama. Ito'y hahayaan natin maging bahagi ng ating nakaraan at tayo dapat tumingin sa mga bagong ginagawa ng Diyos o bagong kapamaraanan at mga pagkakataon na binubuksan ng Diyos upang tayo ay makapagpatuloy at makapagtagumpay sa taong ito. Ang pangatlong puntos or point is forge ahead with determination. Sa ating pong paglakad sa taong ito, hindi po nangangahulugan na magiging madali ang lahat. Nais ko pong ipaalaala sa inyo na sa natural ay hindi po maganda ang kalakaran sa ating kapaligiran. Subalit kung tayo po ay determinado na hindi po tayo mahahadlangan ng mga bagay-bagay na ganap sa ating kapaligiran, tayo po ay mananakbo. At anong uri ito ng pananakbo? We will run with perseverance. Ito po ay nasa Hebrews 12:1 and 2. At kung ganito ang ating magiging pananakbo, tayo po ay magkakaroon ng buhay na mayroong disiplina at buhay na puno ng pananampalataya. Kung ganito ang ating magiging karanasan, tayo po'y makatatapos ng may lakas. We'll finish strong.
bagamat napakaaga pa po na sabihin na matatapos ang 2025, subalit sa mga pagkakataon na may mga pandaraya ang kaaway, sa mga pagkakataon na naalaala natin ng anumang mga bagay na maaring makasira sa atin, sa nasimulan ng Diyos upang tayo ay makatapos na may kaayusan sa 2025, ay hindi po tayo madadaya. Kaya ini-encourage ko po kayo na magpatuloy dito sa tatlong na ibahagi ko sa inyo, that we will always check ourselves with these three things so that whenever we are into problems, trials, and testings, we will not easily give up. In order for us to maintain these 3 pointers that I've shared to you with regards to Philippians 3:13 to 14, I would like to encourage you that we need to have a prayerful life. We need to pray. We need to seek God in prayer. And we also need to meditate upon His Word, because His Word is His promises. And in order for us na magkaroon ng gana sa pagninilay ng salita ng Diyos, we must force ourselves. Tapatan natin ng mga pangako ng Diyos at ng kanyang mga salita, anumang sitwasyon mayroon tayo. Nawa ang araling ito ay nakatulong sa atin o makakatulong sa atin sa ating kalakaran, pang-personal, pang-pamilya, pang-komunidad, at panggawain na tayo ay hindi manghimagod, bagkos magpatuloy sa pananakbo na ang ating inaasahan ay ang tagumpay at ang ating gantimpala ay walang iba kundi ang pagsama ng Panginoong Jesucristo sa kanyang presensya sa ating buhay. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating